Hahangin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos sa Kabanata 4, mga talata 1 hanggang 20. Noong panahong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sabi niya, pakinggan niyo ito. May isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan, dumating yung mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan, agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo, ang mga binhing tumubo. Palibhasa'y walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis. Ang binhing tumubo kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa at ito'y tumubo. Lumago at nag-uhay na mainam. May uhay na tig-30, tig-60 at tig-100 ang butil. Sabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinghaga. Sinabi niya, sa inyo'y pinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Pansinin po natin ng mga panahon na yon ang ating Panginoon Jesus, kung saan siya man magpunta, maraming tao na dumudumog sa kanya. Siya ay pinagsasadya, maaaring nanggaling pa sa mga malalayong lugar yung mga taong nasa kanyang harapan. Bakit? Meron silang layunin, meron silang personal na interest, meron silang kailangan kay Jesus na si Jesus lamang ang nakapagbibigay ng solusyon. Totoo yun eh. Wala namang tinanggihan si Jesus ng mga panahon niya eh. Lahat ng lumalapit sa kanya, kahit pinakamabigat na pagsubok, problema, kanya pong pinagbibigyan, pinapagaling. Kahit nga ang patay, binubuhay. Ang ketong, pinapagaling. Walang karamdamang hindi niya kaya. So, noong mga panahon na yon, siya din ay abala sa pagtuturo at pangangaral. Ngunit sa kanyang pagtuturo at pangangaral, ikinukumpara niya ang mga tagapakinig niya sa lupa, sa 4 na uri ng lupa, ang daan, batuhan, dawagan, at matabang lupa. At yung binhi ay pinapatungkol naman niya sa mga aral at salitang kanilang naririnig. Mga aral at salitang kanyang ipinapangaral para sa kanila. Na yung 4 na uri ng lupa, 4 na uri ng tao, 4 na uri ng tagapakinig, 4 na uri na taga-tanggap ng mga salita ng Diyos. Parang sa ating kapanahunan, may mga tao ding parang katulad ng daan, batuhan, dawagan, matabang lupa. Pahapyawan po muna natin ito bago tayo pumunta sa pinakasusing salita ng atin pong pagbasa. Yung pong daan, nang malaglag ang binhi, hindi nagkaroon ng pagkakataong mabuhay, tumubo. Bakit? Meron pong ibon na tumukay. Dinagit yung binhi. So, wala na siyang puwang para mabuhay dun sa lupa. Bakit? Yung daan na matigas yun. Walang pagkakataon para makapenetrate sa lupa, kaya nakabuyang-yang siya. Kitang-kita siya ng mga ibon. Pangalawa ay yung batuhan. Tumubo yung binhi. Kaya lang, nung siya'y mabuhay, saglit lang na init, siya ay nalanta at tuluyang namatay. Yun namang nalaglag sa dawagan, nabuhay nga. Kaya lang, mas naunang lumago yung dawag, kaya ininis yung binhi. Hindi siya nakapamunga. Yun namang nahasik sa matabang lupa ay nabuhay. Nagkaroon ng sanga, malabay na mga sanga, at nagkaroon ng bungang tig-100. Anong ibig sabihin mga kapatid? Yung nahasik sa daan ay katulad ng mga taong ang salita ng Diyos dumating sa kanya, kaya lang saglit lang, ilang oras lang ay nawala na ang aral at salita sa kanya sapagkat dinagit na ng masama. Ninakaw sa kanya ng masama. Yun naman katulad ng batuhan, ang salita ng Diyos dumating sa isang tao, kaya lang masaya niyang tinanggap nung magka-problema, yung kasiyahan na palitan ng lungkot, pag-aalala, pagdududa, takot. Kaya yung salita ng Diyos na kanya napakinggan, hindi niya na may apply. Bakit?
nadaig ng pagsubok. Yun namang nahasik sa dawagan, hindi nakapamunga kasi nga, yung taong ito ay inihahalin tulad doon sa madawag na lupa na naging abala. Saan? Sa mga bagay-bagay sa mundo ito. Kaya hindi nagkaroon ng pagkakataong mabuhay sa kanya, mamunga sa kanya yung aral at salita ng Panginoon. Ngunit yung nahasik sa matabang lupa, ang katulad nito yung mga taong pagkatapos mapakinggan ang aral at salita ng Diyos, isinagawa at isinabuhay. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Tinipon na Yesus sa karamihan at nagsalita sa pamamagitan ng talinghaga. Isa sa pinakamahalagang talinghagang kanyang ibinahagi ay ang tungkol sa mga hahasik sa iba't ibang uri ng lupa kung saan nahulog ang binhi. Pare-parehong mabuti ang binhi. Mga kapatid, tandaan natin, walang problema sa binhi. Walang problema sa salita ng Diyos na ating napakinggan. Ang may problema ay doon sa taong nahasikan, doon sa taong tumanggap, kung paano niya i-apply, kung paano niya i-appreciate, kung paano niya isasabuhay yung mga aral na kanyang napakinggan. Pare-parehong mabuti ang binhi, ito ay ang salita ng Diyos, ngunit hindi lahat ay namunga. Ang bunga ay nakabatay sa paraan ng pagtanggap ng puso ng tao. Kaya nga depende sa pagtanggap ng puso ng tao, sa salita ng Diyos, kung paano niya isasagawa, kung saan ba siya mapapakumpara, sa daan, sa batuhan, sa dawagan, o sa matabang lupa. May pusong katulad ng daanan, tumatanggap ng salita pero agad kinukuha ni Satanas. May pusong mabato, nasisiyahan sa salita pero nawawala agad kapag may pagsubok, o di ba? May pusong matinik na abala sa kayamanan at pag-aalala sa buhay. At may pusong matabang lupa, nakikinig, tumatanggap at nagsasabuhay. Sa kabila ng pare-parehong binhi, ang bunga ay depende sa lupa. Ang tanong, matabang lupa ba tayo? Ang palatandaan na tayo ay matabang lupa, tayo ay nakikinig, hindi tumitigil sa pakikinig, tinatanggap ito, hindi tumitigil sa pagtanggap, ito ay isinasagawa, ina-apply, pinapractice, ine-exercise. Sa ating buhay, tayo ang lupa. Araw-araw ang Diyos ay nag-ahasik ng kanyang salita sa ating puso, sa panalangin, sa mga pangangaral, sa misa, at sa mga payo ng mabubuting tao. Anong uri ng lupa ang puso mo? Bawat araw ay paanyaya na linisin ang damo, tanggalin ang batong sagabal, at alisin ang yabang at ingay ang ating mga puso upang ang salita ay lumago. Alisin na raw yung ingay, yung yabang sa ating puso para maging mataba at ang salita ng Diyos ay lumago sa ating buhay. Maraming salamat at pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon. Ang aking lamang palaging sambit, hayaan natin ang Diyos ang palagi ang mag-Diyos sa ating buhay. Bye-bye!